Ganting si Harry Roque, binastos nga po ang Quadcom. Tinawag pong duwag. Sabi po niya na duwag ang Tuwad Committee. Wow, what a disrespect. Samahan si FRRD sa Kongreso. Nananawagan. Kasi ito din pong tao na to, yung nagsasabing magpi-people power sa EDSA, wala pong dumating. Okay? So, umpisa po natin. Tinawag niyang duwag yung Quad Committee, mga kaibigan, na ginagawa po nila ang kanilang trabaho para po makamit ng mga biktima ng EJK, mga kaibigan, ang katarungan. Ngayon po, okay sana kung ikaw mismo, di ba, coming from you, na nagtatago sa Quadcom ngayon? Tapos tatawagin mong duwag ang Quadcom? Anong tawag mo sa sarili mo, Harry Roque? Di ba? Anyway, pakinggan po natin ang salaysay nitong now a fugitive, Harry Roque. Let's go. Magandang Martes sa inyong lahat ha. Pasensya na kayo. Medyo naantala ang spokes hour kasi ang inyong spokes ng bayan ang daming ginawa sa labas. Halatang stress ka na. Alam mo naman, buhay, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Kahit ang mga Quad Committee ay pinapa-aresto ka, kinakailangan pa rin mabuhay. So, okay, so parang ginagawa niya, pinapalabas niya na parang regular lamang, no? Pinapa-aresto ka pero nandiyan pa rin siya. Anong tawag po sa ganito? Ginagawa niya po na para isipin ng kanyang mga manonood na normal lang po itong ganito. Na hindi ka susunod sa batas. Ang mga kongresista po natin ay may kapangyarihan para ipaaresto ka. 'Di ba? Meron naman pong probable cause. Bakit po? Yung ikaw, yung dokumentong ipinangako mo, i-remind lang kita, Harry Roque, na ikaw ang nangako sa Quad Committee. Na bakit ka biglang yaman? Pinangako mo yung dokumento ng pagbebenta ng lupa na hindi mo naman ipinakita tapos ngayon maggagaganyan ka. 'Di ba? Hindi mo na nga nare-respeto ang Quad Committee, binabastos mo pa. Tama po ba yan sa isang abogado? Sa mga abogado pong nanonood dyan, enlighten us, guys. Pakinggan natin. Pa rin lumabas. No? Anyway, ang yayabang ninyo ngayong... Ikaw, teka lang. Okay, so alam ko na yung mga litanya niya, yayabang daw ng Quad Committee, tapos sasabihin niya, bakit nung dadating daw si Duterte, na-cancel. Guys, Monday pa lang po, may usapin na pong pagkansila ng Wednesday hearing ng Quadcom. Tuesday, sinabi po ni Duterte na dadating daw po siya through Panelo, 'di ba? Kung kailan may usapin na ng cancellation ng Monday, wag mo kaming ginaganyan, 'di ba, Harry Roque? Don't play games with us. Ikaw nga diyan 'di ba? Nung panahon ninyo, kung sino-sino yung mga pinersecute ninyo, Laila de Lima, 'di ba? Pinag-initan ninyo. Ngayon, napatunayan walang sala, nakalabas na, 'di ba? Ikaw ang kinakarma. Pakinggan pa natin. Ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte at sisipot sa Kongreso. Tayo naman ngayon ang umayaw. Ano ba yung mga sinasabi ng mga Tuwad Committee meeting? Guys, parang hindi appropriate para sa isang abogado na tawagin Tuwad Committee ang kagalang-galang na mga congressman, guys, no? Anong kayo umayaw? Again, guys? 'Di ba? Wag po tayo, Attorney Harry Roque, abogado po kayo. Wag po tayo maging panatiko at blind follower. 'Di ba? Be logical po. Alam ko naman logical kayo, ba't pinipili niyo maging ganyan? 'Di ba Monday may usapan na dahil wala namang ni-haniho kung dadating si dating Pangulong Duterte o hindi. Minabuti nilang ikansela yung Wednesday hearing para hindi masayang yung effort ng mga naulila ng mga EJK victims na pupunta din dito coming from outside of Luzon. Tapos sasabihin nung Tuesday, dadating na, tapos sasabihin niyo natakot ang Quadcom. 'Di ba? Tapos sasabihin pa, kahit daw cancel ang hearing ngayon, pupunta pa dito, kukumprontahin. Hindi kumprontahin mo. 'Di ba? Nakakatakot ho kayo? Man enough. Gagaling nila. Tatapang nila. Hindi daw man enough ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi sinasabi nilang mamamatay tao. Yan. Ikaw may sabi niyan? Kinakailangan naman nanumpa ka rin ng iyong panunumpa na bilang isang nagsisilbi sa bayan ay rerespetuhin mo ang mga proseso. So dapat sumipot ka. Tama. Tapos meron pa, kapag sisipot yan, propaganda lang yan. Ay naku, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Hindi daw manina. Kapag sisipot naman, propaganda lang daw. Ganito po, no? Ayun na naman tayo nagsisipot. Walk the talk. Di ba? Ikaw nga nagtatago ka, hindi ka uma-attend. Magsalita kang ganyan kung ikaw mismo uma-attend ka. Di ba? Naalala ko tuloy nung time ni Laila de Lima babae yun uma-attend. Di ba? Ikaw, nagtago ka. Si Laila de Lima, hinarap niya. Bakit? She knows that she is innocent. Tama po? Umattend si Laila de Lima. Kahit kinulong siya, okay. After how many years na nalinis ang pangalan niya, napawalang sala siya. But she attended because she knew that wala siyang ginawang masama. Ito, mga kaibigan. Ngayon si Harry Roque, ba't kaya hindi nagpapakita? Doon sa pangakong ikaw naman ng, di ba, galing naman sa'yo. Di ba?
Ganun lang yun. Alam mo, sa totoo lang, nakita nila kung paano na-balljack ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang antivirus sa Anong Senado. na-balljack? Diba? Yan ang hirap sa inyo eh. You are actually manipulating the minds of your few supporters now. Sasabihin nyo pa, subukan lang ganyan si tatay kung hindi hindi mag people power. What? Ha? Anong klaseng pag-iisip yan? Ano nga kayo? Ilan 34 lang kayo sa EDSA eh. Bukas na po ang kaisipan ng mga Pilipino. 'Di ba? Hindi na yung wala na nandoon pa rin yung kaisipan ninyo dun sa 'di ba? Ilang milyon yung bumoto noong 2016. Wala na ho. Wala na, kumonti na ho kayo. 'Di ba? At ang in fairness sa mga Marcos loyalists, sila po yung the silent majority. 'Di ba? Pakinggan pa natin. Antivirus na yun nag-aaral yun. Hindi yun nagbabasa lang, kahit paano, nagbabasa rin yun. May portable utak yun. Pero at least, credit kay antivirus, binabasa niya ahead of time. Ay, ano lang, pasensya na ho kayo, Attorney Harry Roque, but nakakadismaya po coming from you because you are a lawyer. Coming from you din, nagtuturo ka ng batas. Tapos gumagamit ka ng ad hominem sa mga kalaban mo, masahangaan kita. 'Di ba? Kung kahit sa mga kalaban mo, you are addressing them properly. 'Di ba? Kailan ginawa yan ni Pangulong Marcos? Kailan ginawa yan ni Senator Risa Ontiveros? 'Di ba? Na she will call you names. O si Presidente Marcos. Hindi nila ginagawa yun. They are dignified. Ikaw lawyer ka tapos puro ad hominems tapos calling names sa mga kalaban nyo. Oh my God. Nakakadismaya ho kayo. 'Di ba ho? Actually, yung 15 minutes ninyo, 'di ba? Hindi ko sasayangin ang oras ko diyan. 'Di ba? Kayo guys, comment down below. Ano po sa tingin nyo? Ito pong ginagawa ni Harry Roque, 'di ba? May kay ka pa na magaganyan, 'di ba? Sabihan o tawagin ng Quadcom na tuwadcom. Ikaw nga mismo 'di ba? Hindi ka tatawagin mo duwag, ikaw nga din Hindi ka nga Bago mo sabihang duwag ang Quadcom, hindi ko sila kinakampihan. At hindi din kita inaatake, naging balanse lang ako. Bago mo sila tawaging duwag, umattend ka muna and tell it to their faces. Ako po si Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyong lahat.